Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon, Special Advisor po kay Secretary Charlie Galvez, the Chief Implementer. Kasama ko po doon si Dr. Ted Herbosa at si Dr. Bong Beno. Madami hong balita ngayon at ang tingin ko, kanina ho nung pagdating ko ng bahay at inaaral ko kung paano ko i-discuss tonight, sabi ko nakokontian ako sa ginagawa ko at isang mahalagang balita dito kanina tungkol ho dito sa pagkiklinik ko. Kasi mahigit 2.5 months po ako hindi nag-clinic sa Manila Doctors. At saka first time ko ho nag-clinic uli. So medyo kakaiba po yung nararamdaman ninyo. Kumbaga, para meron ka anxiety ng konti. So, pagdating ko ho kanina sa opisina, di nandun ang sekretary ko, nandun na, maaga pa, siguro mga 10. Hinatid ko muna si Doktora, ang ex-girlfriend ko, sa Unilever. Tapos nagpunta ako sa clinic. Pero nagdaan muna ako sa aming president and CEO kasi si Miss Liz Dantes kasi nagkumustahan muna at sabi ko may ibibigay akong donation galing sa mga kaibigan ko, 2 kaibigan at dating mga pasyente ko po. Good evening, June, Jing, sa mga nakikinig po at nanonood. Ay nagbigay po sila ng 150,000 para sa frontliners. Ayaw ko magpasabi kung sino po sila. So, mga busilak ang kanilang puso. At kanina po, pagkatapos po namin magkape ni Miss Dantes, ang isang magaling at maganda pong presidente namin po at CEO ng Manila Doctors, hinan-over ko ang 150,000 pong check na galing po doon sa aking kaibigan, 2 kaibigan ko na naging pasyente sa Manila Doctors. At yun ay ibibigay naman sa ating mga frontliners through a program na pag-uusapan po kung paano po makaka-add value sa mga ginagawa nila. At hopefully, ma-inspire po sila. So nakakatuwa po yun. At sa generosity nila ay mga batang frontliners natin ay magkakaroon po ng kahalagahan sa kanilang ginagawa. May nagre-recognize ng kanilang ginagawa. Particularly in this time and age na kine-question ang ating Department of Health sa pag-delay ng pagbigay ng 1 million compensation for their heroism at sa mga 1 million po yun at sa mga nagkasakit in the line of duty, ibigyan nyo sila ng 100,000. So, alam naman nyo yun, ang laman ng pahayagan the last 2 days at nagalit nga ang presidente na President Duterte at si Senator Bongo. Ilang mga senador, Senator Angara, Senator Lacson, Senator Soto, at iba pa na nagagalit na hindi na ibibigay yung compensation na rarapat para sa mga taong yun. At nakita naman niya, nagalit si Secretary Duque kanina sa mga tauhan niya. Maganda ho ba yung audio? Tama-tama po yan kasi babalik na daw ho si Cardio Dalisay daw. Sabi nung aming kasama dito sa bahay, si Donna at si Janice, babalik daw sa June 13 si Cardio Dalisay. Imagine niyo na yan. Nakailang patients po ako. Sa atin lang ho dapat 4 lang po. 2 hours. Nangyari po, naging 8 patients kasi may mga humahabol. At hindi mo naman pwedeng paalisin kasi nandiyan na sila. Grabe po yung social distancing po. Kumbaga, pwede po kayo matulog na nakahiga pare-pareho dun sa Manila Doctors at sinundan po talaga sa elevator.
Tapos may balakid pa nga ako, acrylic yan. Tapos may mask pa at um, meron akong face shield. Biro niyo yun. Ang husay po eh. Ang husay po nung pagkakaplano. Oo. At yun nga po, na nabalitaan naman natin ho yung mga pangyayari. At kanina ho, din may business meeting ho ng Philippine College of Physicians at maghahalal po ng mga opisyales po ang Philippine College of Physicians po. Kailan ho ba? Bukas po, ako nga pala ang COMELEC chairman. Biro nyo naman, ako yung COMELEC chairman, ako hindi alam kung kailan. Ako COMELEC chairman ho niyan. Naging busy ako ngayong araw na to, kaya hindi po tayo nakasagot kaagad. So, maraming magandang balita. Yan ang isang gusto kong ibalita sa inyo. Nasiyahan ako nakabalik sa clinic. Wednesday, Friday lang po ang clinic ko at 2 hours lang po. So, makakapasok po ako, mga kaibigan, ay salamat po sa panyo sa NTF po. So, araw-araw pa rin yun. Siguro sa umaga, bago ako mag-clinic. Pag Wednesday, Friday. So, paglingkuran pa rin natin ang bayan sa pamagitan ng pagsuporta kay Secretary Galvez at sa NTF at saka sa IATF. Ngayon, ang topic natin ngayon ho ay 21 indispensable qualities of a leader. Ay napaka-timely ho nito kasi meron hong pagbabago ngayon sa Department of Health. Na-appoint tong Undersecretary ng Department of Health mga 20 minutes ago lang po. At ang pangalan niya ay Dr. Leopoldo Vega. Siya ho ang Medical Director ng pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas. Ang pangalan ho niyan ay Southern Philippines Medical Center. Yan ho naririnig ko na ho ang pangalan niyan. At sorry ho may allergy po ako ng konti. Legendary ho yan. Isa ho siyang cardiothoracic surgeon. At na-meet ko ho siya finally last week po sa Davao. Hindi last week, mga 2 weeks ago. Doon sa Southern Philippines Medical Center. Ang husay ho magsalita, very inspiring at very humble. At na-inspire po ako. Kasama ho niya noon si Mayor Sara Duterte, si Yusek Dumama, si Asek Roy Ferrer. Taga Mindanao po si Yusek Leopoldo Vega. Napakagaling ho. Isa sa pinakamagaling ho sigurong siruhano sa buong Pilipinas. Ngayon, ano ho ba, bakit siya na-appoint? Tinitingnan ko ho rito sa internet. Ang Southern Philippines Medical Center is a government hospital under the Department of Health. Siya ay nagsimula as Davao Medical Center November 19, 2009. Alam niyo po ba kung saan siya located sa Davao? JP Laurel, Bahada. Alam niyo po ilang beds ho siya? Mas malaki ho sa Philippine General Hospital. 1,453 beds. At una ho siyang binuksan noong 1917. Ang tindi ho nito. So, ang health facility to ay tinayo 1917 pa sa Davao Public Hospital. Dati 25 bed lang siya along San Pedro Street. In 1946, pinangalanan siyang Davao General Hospital. At ang capacity niya ay 200 beds. In 1957, nilipat po yung hospital sa JP Laurel in Bahada. At pinangalanan, ito yung dati kong alam po, yung Davao Regional Medical and Training Center. Pagkatapos po noon, in 1966, yung hospital ay nilipat sa 12.8 hectares na lokasyon. At in 1986, nagkaroon ng extension siya Davao Mental Hospital. At ang bed capacity niya na 600. So palaki ng palaki. At nakita siguro ho ito ni Presidente Duterte. And then, pinalaki pa ho in 2009 from 600 to 1,200. Ang tindi po ng ating mayor noon. It officially became the largest hospital in the Philippines after it was authorized to expand its capacity to 1,500.
beds on April 17, 2019, surpassing that of the Philippine General Hospital. Ay, JR. Okay? Tindi ho nito. Naku, naka-PP ako. Hindi ako naka-PPE, naka-gown ho ako. Kasi hindi ho mga serious yung patients ko. Pag ho mag-PPE ka, doon kayo sa COVID hospitals, COVID areas po. Nagkataon yung mga pasyente ko po, hindi ho masyadong toxic. So maganda po yung sa Manila doctors. So, mas interesado kayo siguro doon sa clinic. So, panibago po. Dati ho, busy-busy nun eh. Dati ho, puno yun. Ngayon, yung mga kaibigan kong doktor, wala pa. Siguro nag-clinic lang kami, apat, di lima. Isang linggo na po. So, parang nakakapanibago na dati ang gulo-gulo po doon sa pilahan. Pero ngayon po, sa mga nanonood po ngayon na alam yung um, practice ng pagdodoktor, yan po'y pumipila po sila dyan. Tapos meron hong common area na naghihintay ng patient. Tapos tatawagin ang pangalan nyo. Ngayon po, kokonti lang po eh. So, yun nga po ang nangyari. So, pero tingin ko tama lang po yun. Kasi gusto ko nga i-discuss sa inyo. Itong Department of Health data ngayon, may fresh pa ho eh. May 168 pa. Uh, Thank you ha, Melrose. Maganda daw yung jacket ko. Tagal. Binili ko ho to sa Turkey noon nung pagpasa ho ni Vanna sa board exams nung last year. Punta ho kami doon. Ito ho ang nakulimpat natin ho doon. Sinod ko lang ho kasi dadabas na ho si Cardio Dalisay uli sa June 13. Aba, St. Anthony de Padua pala. Magandang senyales ho ito, no? St. Anthony de Padua pa yung si Cardio Dalisay. Mukhang merong mangyayari. So, ingat ho kayo. Tapos, meron pa rin tayong mga new case. Pero, ang binabantayan natin ho, mga kaibigan, itong Cebu. 127. Mas marami sa National Capital Region. Ang National Capital Region ay 24. Ang Cebu po ay 127. Siguro kaya ho in-appoint si Dr. Leopoldo Vega. Kasi po yung Region 7, 127, mga 4 na araw na po na mas higit po yung bilang po ng Cebu, which is the Queen of the South City, mas marami po kaysa sa Maynila. So gusto nating bantayan to. Nakita ko na yung moves ng President. At alam nyo ba yung SPMC, ang pinakamalaking hospital para sa COVID cases sa buong Mindanao kasi napuntahan natin yan eh. So yun ang isang babalita ko sa inyo. Clinic ko, tapos na po yung 150,000 check. Ba't ko nasabi ho yun? Kasi kung merong nag-ata sa akin na ibigay kagad yung perang yun, bibigay kagad natin yun para sa mga frontliners natin. Never delay. Pag lalo na kung financial support, never delay din. Katulad sa gera. Kung nauubusan ng bala yung mga sundalo mo, kailangan bigyan mo kagad ng ayuda or support para hindi naman sila manghina at manghina ang loob, no? So ito yung announcement po. Marami akong media friends na nag-text na si Dr. Leopoldo Vega ang bagong Undersecretary of Health. Ito yung sinasabi natin sa interview natin na dagdagan yung support kay Secretary Duque. Now that we know that Secretary Duque is being trusted by the President, and then ang kanilang strategy is to augment the direct reports of the Department of Health, particularly in the Visayas and Mindanao. Mahirap naman yung Secretary of Health biyahe ng biyahe doon while the Chief Implementer nagagawa natin. And then siguro yung experience ni Dr. Vega in the management of a big hospital in the Philippines, mabibigyan niya ng tulong itong Department of Health. Okay. Ngayon, gusto kong i-discuss din
para doon sa mga kaibigan ko sa pharmaceutical company, sa corporate at sa PCP, yung 21 indispensable qualities of a leader. Oh, pero hindi natin i-discuss yung 21. Pipili lang po ako ng bakit daw undersec at hindi pa sec. Ba, si Feli ang husay. Hindi ko po alam ang rason. So 21 ho yun, pero mipili ho tayo niyan. May napili na po ako eh. Dati ho, diniscuss ko sa inyo yung character. Yung character, yung pagkatao mo. Dapat matindi yan. Yung commitment, pipili lang ako ng 10 ngayon at gusto ko explain sa inyo yan. True North Fairview, si Risa. So, ang unang-una sa tingin ko ay character. Ito yung kahit na ano ang problema natin, kailangang kahit in the midst of crisis, matatag ang loob mo, character. Tatayo ka para sa mga tao mo at para sa sarili mo. Commitment, ito yung tinatawag na kahit mahirap lahat yan, committed ka na mapursige yung goals mo. Competence, ito yung isang leader ka, kung kagkukulang ka sa competence sa isang bagay, di dagdagan mo yung pag-aaral mo o magdagdag ka ng tao para sa ganun mahigitan mo yung performance mo dati. Ganyan ho sa corporate world pag may kakulangan po na may expertise, naghahanap po kami. Katulad ho ako nung ako yung medical director ng Pfizer, may kulang ako na talent, let's say infectious, dahil ako ay cardio. Nandun si Dr. Dumo dati. Kailangan mo sa diabetes, si Dr. V. Kailangan mo sa rheuma, si Dr. Lindon Llamado. Kailangan mo ng pulmo, andyan si Dr. Calaveria. Di ba? So, naghahanap ka ng talent na nawala ka para sa ganun magkaroon ng effect sa buong kumpanya, not necessarily na ikaw lahat ang bumuhat nun, para may focus ka. Pang-apat, courage. Napakahirap kaya sa isang leader na wala kang courage. Kasi ito, pambihira tong crisis na to eh. Kakaiba ho ito. Kailangan ho merong kantibay ng dibdib kasi sa mga batikos na aabutin mo, hindi ka dapat dito balat sibuyas, hindi ka pwedeng onion skin dito. Kailangan matibay po ang dibdib mo at ang mukha mo rin na humarap sa mga tao kasi iba ho ito eh. Konting mali mo, marami na kaagad batiko sa inyo niyan, di ba? Kayo po ba ni Dr. Mario ang pinakamaraming mag-patient sa Maddox? Si Dr. Huko, matindi ho yun. Siya po yun, ha? Oo, si June tinatanong. Tapos focus, dapat laser type yung focus nyo. Ibig sabihin, kailangan may goals ka at may checklist ka para walang drop balls. Yan ho. Kami ho, nung nandun kami sa corporate world noon, binibigyan kami ng mga top 3 goals namin. At doon namin itataya lahat yun. Kung nag-fail kami at the end of the year, edi mababa ang bonus mo, mababa rin ang performance mo. So, manghihina yung mga tauhan mo. Passion. Ito ho yung sasabihin ko sa inyo. Maliban sa compassion, meron ho akong passion. Ibig sabihin, ito yung fire in the belly na nagkakaroon ka ng energy para gawin yung mga imposibleng bagay. And usually, yung imposible, nagagawa mong posible dahil may passion ka. Parang hindi ka napapagod. At sa passion mo natuparin lahat yun, yung lahat ng wishes mo natutupad. So, yun po ang pangyayari dyan. Tapos, dapat ang isang leader ay may positive attitude. Kahit paano sabihin ng mga tao, positive lang. Tapos, problem solver ka. Ang leader is a person na naghahanap ng solution sa bawat problema, na nakikita ang crisis, hindi lang siya ay isang failure, kung hindi opportunities rin. Kasi ang crisis, nagdi-disguise lang yan eh. So para siyang yin yan eh. May itim, may puti. Akala mo problem yung crisis, pero opportunity pala siya. So you have to turn around this particular problem into an opportunity. And then, relationship. Bilang leader, dapat close ka sa mga tao mo. Pag merong problema, wala kang sisisihin. Kumbaga, the buck stops at you. Yan ho yun ibig sabihin yan. Tapos, meron kang vision of the future.
Dapat hindi ka nahuhuli sa mga ginagawa ninyo. Yan. Good PM po. Yan. Ang lalayo, gumaka pa to. Oh. Oh, si Alex Calda nag-messenger sa akin. Kilala niyo ho ba si Alex Calda? Siya ho isang DCMM na senior po, correspondent. Ang galing ho niyan. Alex Calda, DCMM. Yan. Yan. Ngayon, kwento ko naman sa inyo tungkol sa interview ko kanina. Meron ho akong interview kanina, pero tape po tungkol sa basketball. Yung Amerika po, balak yata sa July na ituloy na po at 22 teams maglalaban-laban based sa rating sila. At sinasabi nila, pwede na ba tayong maglaro ng basketball? Alam nyo sa NBA, unang si John Maxwell po yon, tama Noel. Ang author ng 21 Indispensable Qualities of a Leader ay si John Maxwell. So, 10 lang yung binigay ko, bukas na ho yung 11. Kasi ang hirap naman kung maubos ang oras natin. Kailangan dapat ano tayo, focus. Sulita, mag-text ka sa akin para sa schedule mo. Okay? Oo, may vaccine. Hopefully. Oo, ang Pfizer meron po. Okay. Medyo sad po kayo. Pagod ho ako. Nakikita niyo pag pagod ako. I'm really tired po. Buong day. So, nagbiyahe kayo, then pagod. Tsaka ang dami ko pong inaaral lately kasi may lecture ho ako sa Monday sa UP College of Nursing. Ang laki ho ng grupong yun. Inaaral ko po. Tapos kailangan nating magbigay ng impormasyon sa ating mga principals. So nag-aaral tayo for tonight. Ay Maribel. Ayan. Ayan. Si Jen. Si Jen ang mahilig mag-TikTok eh. Ayan. O, basketball. Sino ang dalawang basketball player ng Utah Jazz na unang nagkaroon ng COVID? Kaya yun ang nagsimula na ang basketball ay hindi muna ituloy sa NBA sometime in March 14. Si Rudy Gobert at si Donovan Mitchell. So, kagabi, kausap ko si Coach Leo Austria ah, para sabihin, Coach, ano ba? Kasi may interview ako kay Seb Sarmenta eh. Biro mo si Seb Sarmenta yun. Maliit pa ako, Seb Sarmenta na yan eh. 'Di ba? Galing nun eh. So, may interview ako. So, dalawang taong tinawagan ko last night. Si number one, si coach ng San Miguel. Kalaro ko po dati yun eh, si Coach Leo Austria. Siya po ay dating 1986 Rookie of the Year. At isa ho sa pinaka magaling na coach ngayon sa PBA at siya ay multi-awarded po. Lagi nagcha-champion. Iba yung may pinagsamahan. So, mahigit 2 dekada na akong kalaro ni Coach Leo at doon ko natutunan yung maglaro ng basketball dahil kay Coach Leo. 3 beses din ako na-injure na kaharap si Coach Leo. Yung isa nga, nag-lay up ako, ang nagwardya sa akin si Willie Rebillame na fracture ho ako dito sa forearm. Hindi naman ho sinasadya ni Willie ho yun. Tapos yung isa naman, naglalaro ako sa Pfizer. Pag turn around ko ngayon, nakatapak ako ng sentro. Isa naman sa Manila Doctors po. So, medyo may alam tayo sa basketball. Tapos, nag-text ako kay Philippine Sports Commissioner Ramon Fernandez, yung sa Toyota, yung the elegant shot. Sabi niya, Doc, sa PSC daw, wala mo ng contact sports habang wala pang bakuna. So kagabi, pinag-usapan namin ni Coach Leo kung anong gagawin. I think nagpatawag ang PBA 2 days ago ng isang meeting sa mga coaches, mga importanteng tao at gusto na malaman. So ang opinion ko ganito, kailangan muna pag-usapan strategic planning ang nakikita ko. Tapos i-discuss sa mga experts na doktor, Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, PCP, sa members of the National Task Force. Tapos tingnan muna ang measures to prevent ang COVID pag naglaro kasi um,
paano kung magkahawahan, 'di ba? Oh, so paano ho maglalaro? Eh siyempre, alangan naman ho puro 3-point shot 'yun. Tapos may grandstand ho ba, may manonood o TV coverage lang. Tapos maglalaro lang. Ngayon kung maglalaro, eh contact sports 'yan, eh kung magkahawahan. So hindi mo naman alam kahit ika-quarantine mo ba sila, tapos o uuwi sila sa bahay. These are difficult times na mag-decide. Kung tatanungin, baka premature mo nang buksan ang PBA without planning at hintayin muna natin yung mangyayari sa NBA para may reference model tayo. Kasi baka sa paghahangad natin ma-open kaagad yung PBA, dumami naman yung cases natin kasi mag-iipon ng tao. So hindi tayo clear doon. At paano yung testing ng mga tao, at gaano kadalas. Kunyari sa NBA, eh kung nahawa kagad si LeBron James, edi i-isolate at quarantine mo yung Lakers, paano yun? Kailangan klaro ho sa atin na walang mangyayari. Di tigil lang ang NBA kasi si LeBron James yun eh. So I was thinking along that line, di ba? So ngayon, kita nyo yung Sunday masses pa, yung huge gathering ng mga political or even simbahan, hindi pa inalaw ng mga kababayan yun. Hindi pa inalaw yan. Oh, si Jen. Hindi pa inalaw mga kababayan yung yung misa. Sa kadahilanan, in other countries like Singapore, Korea, sa simbahan nagsimula clustering eh. And I think sa Green Hills din, sa isang Muslim activity, nagkaroon din ho yan. So, siguro hinay-hinay muna. Doon may mga kaibigan ako na leaders ng mga simbahan, pasensya muna ho tayo diyan. Isa ho yan sa gusto kong i-discuss sa inyo. Kasi nandun ho ako nung meeting ng mga bishops noon, siguro mga 1.5 months ago. At isa sa concern natin dyan ay yung dami ng tao at saka sa dami ng doors kung saan lalabas para mag-contact tracing. At kunyari, merong isa nag-positive doon. Kunyari kayo ay 100. So, saan mo hahanapin nga naman yung contact tracings na yun? Napakahirap po nun. Paano mo sila i-isolate, no? Pag wala lahat niyan, ang leader yan. Pero nito, watching from Canada pa yung isa. Oo, si Solita. Oo, tama. Naku, nakuha niya lahat to. Sinulat talaga. Oo. Thank you yung Solita. Bukas, yung 11 naman. Yung kay George Floyd sa Amerika, isa ho yan sa problema ng Amerika. So, kung mag-open ng NBA in a time na hindi pa okay yung US in terms of the viral transmission at may George Floyd threat ka, mag-NBA ka pa, mahihirapan kung ang US makabangon dahil marami silang mass movement. And come to think of it, yun pong virus, gumagalaw yan. So, pag galaw ng tao, pwede ka manghawan yan. Yung angkas din, hindi mo na inalaw yung angkas. Alam ko maraming nagrereklamo dito. Medyo private ako sa discussion dito. Kasi yung sabi ng mga tao, paano kung asawa mo kasama mo naman sa bahay? Ang problema ho dyan mga kababayan, sa pagpapahinto nyo, di mag-a-ask po kayo ng marriage certificate pa ho doon. That's number one. Titigil ho lahat yun. Number two, instant po na-solve yung riding in tandem murders. Di ba po? Kaya ho may mga homicide at murders po. Oo, yan. Dahil po sa riding in tandem. Isa ho yun sa nakita natin sa pagbaba ng krimen. Number three, yung angkas po. Ang hirap po niyan in terms of the execution of the plan. Di ba po? Mahirap po yan sa execution ng plano. Mahirapan po tayo dyan. At saka yung mga major accidents na nakikita natin, sa motorsiklo din. So, hayaan nyo muna mga kababayan mag-adjust ang government. Tingnan natin sa June 14 kung bumaba yung cases at bumaba yung namamatay po. June, si Goldberg yan. Rudy Goldberg, tama.
Nini, oh, hi. Oo, ayan. So, yun o, ang isa ho sa gusto kong sabihin sa inyo, ah, yan ang mga notes ko dito. Ito yung mga bago po na hindi po ninyo alam. So, siguro, nandito na rin lang, nailistan naman yung 10, ang dali naman sabihin ho yung iba. Okay, ang number 11 po, charisma. Dapat ang isang leader ay may charisma na pag nakita mo, ifa-follow mo yun. So, mga charismatic leaders na nakita natin, si Jesus Christ, si Mahatma Gandhi, nakita rin natin si John F. Kennedy, electrifying, ika nga, yung presence na si Martin Luther King Jr. Yung pagka nakita mo nagsasalita, bibilib ka at may inspire ka. Charisma ang tawag doon. Tapos, communication, magaling magsalita. Kung hindi ka marunong magsalita para maantig ang damdamin ng mga tao, mahihirapan ka maging leader. Kaya very successful nun si President Ferdinand Marcos, si Ninoy Aquino, si John F. Kennedy, si Abe Lincoln, si Mahatma Gandhi, si Winston Churchill, di ba? Matitindi ho yan. Hugas kamay, magaling. Oh, grabe naman. Ito mga to. Hindi po yun. Wala po yan sa kay John Maxwell yung sumisipsip at saka ano. Hindi ho yun. Ako naman, halata akong pagod nga kayo, Dok. Yan, pasensya na ho Oo, yan si Banji. Okay. Discernment. Ito yung angko pa ba ako dito? Yung discernment to, yan, si Banji, alam niya pag may discernment, tatawagin ko sila. Direct report ko dati si yung backlog, Banji, mababawasan na. Ang sabi ng Department of Health, baka hanggang Lunes na lang po. Oo, yan. Donovan Mitchell. Tama, Edward. Oo. Discernment, yung bigla kang nagising, kaya pa ba? Yan. So, parang ganun. Tapos generosity, yung mabait, yung pagka magandang performance mo, bo-blowout kita, bibigyan ka ng award. Alam mo si Secretary Galvez, parang Santa Claus yun eh. Pag maganda yung performance mo, maliit pa ako, sir, ako din, si Bernadette Seb Sarmenta na yan. Oo nga eh. Oo nga po. Seb Sarmenta, ang galing mang boses eh. 'Di ba? Inglisan 'yun. Ako po, maatikabo 'yan, madadali tayo diyan. Hindi tayo magaling sa Inglisan eh. Okay, listening. Dapat ang isang leader nakikinig. Hindi dapat sarado 'yan. Kung may comments na maganda, ayusin natin. Hindi ho sinasadya ni Willie ho 'yun. Oo, hindi ho. 'Yan. Oo. And then responsibility. Ang isang leader ay responsable, yung wala siya nakakalimutan na gawin. Kailangan responsable ka sa mga bagay-bagay. Yan yung if you won't carry the ball, you can't lead the team. Ibig sabihin kung hindi mo dinadala yung bola, hindi mo pwedeng i-lead ang team. Kaya dati mga guard, magagaling yan eh. Sina Michael Jordan, si Kobe Bryant, yan. Steph Curry, yan, mga guard, no? Na pagdala mo yung bola, masushoot mo, mapapasa mo pa. Sila yung mga guards na magagaling, sina Clyde Drexler, sina Allen Iverson. Gagaling ng mga players yon. Si James Harden, mga guard na magagaling mag-shoot, di ba? Oh. Tapos yung magaling dati si Miami, si Ray Allen. Naalala niyo yung laro ng Miami at saka San Antonio, 'di ba? Parang military yung style ni Ray Allen, anak ng baka. Biro mo 5 seconds to go. Pinasa sa kanya, nag-step back lang, tapos sinute, silent to. Panalo ang Miami ho dun. Ang tindi ho nun. Alright. Security. Dapat secured ka sa sarili mo bilang leader. Self-discipline. The first person that should lead is you. Ang una mo daw na ili-lead sarili mo. Kung hindi mo kayang i-lead ang sarili mo, ay paano yun? Kunyari, ikaw, sumunod ka sa akin. Ay, hindi sumusunod yung sarili mo. Nakakatawa naman yun. Sumunod ka! Kung hindi mo daw mapasunod ang sarili mo,
hindi ka pwede mag-lead. Yung sinasabi ni Maxwell. Oh. Servanthood. To get ahead, you should put others first. Intindi niyan, ha? Para daw mamuno ka, kailangan una yung iba. Yan, si Eleanor, si Dondon. Yan. Teachability. Dapat daw kung leader ka, dapat madali kang turuan at nakikinig din po kayo. Non-essential po ang basketball sa ngayon. Si Dondon, tama naman si Dondon. Dondon Ampalayo. Ay, hindi. Player pala rin ng Ginebra yon. Si Dondon Villarreal. Babatiin ko nga pala kanina nagpapabati si Loida Ilijay. Loida, kamalungkot ha. Si Dennis Ilijay, mga pasyente ko. Oo, yan. Si Tess Moore, si Marilu Rodriguez, si Tito Sani. Yan yung mga madasalin kong mga pasyente na kung minsan hindi ko na nga alam kung saan ako nakakakuha ng biyaya. Yung pala pinagdadasal ko. Gusto rin ko rin batiin ng pamilya ko, si Marge, si Maikan, ang kanyang may bahay, si Pia, ang aking anak na si Vanna, at ang kanyang boyfriend na si Jolo P, at si Jolo, na isa pang Jolo, na nag-review. Thank you sa inyo, sa inyong mga sacrifices, sa inyong tulong sa aking advocacy. Kung wala kayo, wala rin po ako ngayon. Salamat po sa PCP. Kung hindi po ako naging parte ng organization nyo, hindi po ako magiging isang advocate. Salamat din kay Ken Abante kagabi. In-interview niya ako. Meron ho siyang sinusulat for international publication. Paano daw ba ako naging advocate na 8 years na? So, kinuha niya kung ano yung secret. Wala akong secret ho Dapat ginugusto niyo po yun Di ba? Yun, tama, Julia. Yung time consuming, kung nyari tatanungin mo pa, asawa mo ba yan? Asan yung wedding mong certificate? O marriage contract. Tapos ka dyan, ang haba ng pila. Kaya tama ho, isa lang muna po. Yun ho yun execution po yun ano pa? Ilan na? 21 na po yun. Ulitin ko po pasadahan ko. Character, charisma, commitment, communication, competence, courage, discernment, focus, generosity, initiative, listening, passion, positive attitude, problem solving, responsibility, relationships, security sa sarili, self-discipline, servanthood, teachability, and then vision. So, ito po, 21 indispensable qualities of a leader. Yan. Intindihan niyo po? Oo. So, ito ho pag meron ho kayo ito ng mga katangian, pwede ho kayo mag-lead. So, ngayon, anong mga lessons natin today? Ang lessons natin, meron pa rin pala ako isang buhay. Higit sa lahat, doktor po ako. Yun ho, una kong profession bago po ako naging advisor. Kaya dapat maging truthful ka at maging passionate ka sa uno mong kurso at yan ay pagiging doktor. To teach, to heal, and to lead, yan, doktor ka. Tapos, magtuturo ka, katulad ngayon, tinuturuan ko kayo ng tungkol sa advocacy. And then, leader ka rin. Yan. So, maganda yung jacket nyo. Pero mukhang pagod po kayo. Para tumaas ang immune system. Opo, pasensya na po kayo Medyo pagod nga po ako. Pero ayokong lumipas tong araw na to na hindi ko kayo na-update. So, meron na tayong bagong Undersecretary in Health para tulungan si Secretary Duque. Pangalan niya ay Dr. Leopoldo Boy Beca. Matindi ho yan. Mamimit nyo ho yun. Napakahusay ho leader niyan. So, mga kaibigan, ang pwede ko pong sabihin sa inyo ngayon, ang problem natin ngayon ay dapat magkaroon ho tayo ng matinding leadership sa Department of Health. At
Mabilis kumilos ang presidente, inappoint kaagad si Undersecretary Leopoldo Vega, Medical Director ng pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas, ang Southern Philippines Medical Center. Nasa Davao po yun. At inuulit ko, alalahanin natin, ang success ng COVID crisis is about leadership and governance. Dapat po kasi tayo po ngayon ang focus natin sa pag-push sa ating mga leaders. Kailangan mag-demand din tayo ng accountability sa kanila. Pero talagang magaling daw talaga si Mr. Sarmenta. Head kasi ng communication sa Ateneo ho yun. Kaya pala. So yun po yun. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Ito po si Dr. Liachon. Dati John Lloyd yung gusto. Ngayon si Cardio Dalisay na. Kailangan ma-action talaga tayo ngayon. Para sa ganon, matalo natin yung virus. Ha? So maraming salamat po sa inyo. Hanggang bukas po. Magpahinga kayo. Weekend ho bukas. Huwag niyong kakalimutan. Napalayo tayo. Teka. So ito, si Dr. Liachon. Pagod pero smiling pa rin. Maraming salamat po.